Eto, mainit na balita. Eto guys, silipin natin ang mga performance ng mga Pinoy players from B-League kabilang ang pagbabalik ni Kai Soto galing sa injury. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Unahin natin si Ray Parks Jr. kung saan umiscore lang siya ng 7 points at 3 rebounds sa kanilang game kagabi. Pero ang low output na yan ni Parks ang nagbigay sa kanyang team para makuha ang panalo kontra sa FE Nagoya na team naman ni Francis Lopez. Ito na ang isa sa mga low scoring output ni Parks sa liga na nag-a-average ng 12.5 points per game sa halos 27 minutes na playing time. Off night nga para kay Lopez, scoring only 2 points at 2 rebounds sa kanilang talo kontra sa team ni Ray Parks na Osaka. Samantala, hindi naman nagpahuli si Filipino Phenom Kiefer Ravena matapos niyang buhatin ang kanyang team na Yokohama B Corsairs kalaban ang kakabalik lang mula sprained ankle injury na si Kai Soto. Nag-ambag si Kiefer ng 19 points, 3 rebounds at 2 assists para makuha nila ang kanilang panalo kontra sa Koshigaya Alphas ni Kai Soto. Ito ang ikalawang beses na binuhat ni Ravena ang kanyang team matapos din umiskor ng 20 points kontra sa Kyoto nung isang araw. Hindi naman nagpahuli si Papa Dwight, scoring 11 points, 2 rebounds at 2 assists para makuha din ang kanilang panalo kontra sa team ni AJ Edu na Gun McRae Thunders. Consistent pa din ang output ni Dwight doing business sa kanyang team samantalang low scoring output naman ang naitala ni AJ Edu, scoring only 6 points at 4 rebounds sa kanilang talo sa team ni Dwight Ramos. At sa panghuli naman ay bagamat natalo sa team ni Kiefer Ravena, ipinakita pa din ni Kai na pinagpaglang niya ang kanyang recent sprained ankle injury, scoring 6 points, 4 rebounds at 1 assist. Pero hindi nga lang yan sapat para manalo sa game. Pero good sign nga yan para kay Kai dahil inaasahan na magtutuloy-tuloy na ang pagbabalik niya dahil maraming Gilas fans ang nag-aabang sa paparating na FIBA February window dahil expected nga na magiging blockbuster ang game nila kontra sa New Zealand at Boomers dito sa Manila. Samantala, nahaharap ngayon sa pagkaban sa remainder ng tournament ang dating import ng Meralco na si Ismael Romero Fernandez matapos nitong 2 beses na sipain sa muka ang import ng Zamboanga Valientes na si Nick Demusis. Sa video ng naturang game, makikita na isang normal play lang ang nagaganap matapos mag-drive into the basket ni Ismael Romero at na-fake nga ang 2 players ng Zamboanga dahil akala nila ay aatake ito sa basket. Sa sobrang taas nga ng talon ni Demusis ay napakapit ito sa ulo ni Romero dahil na din siguro sa takot na ma-injury dahilan para bumagsak si Demusis sa lapag. Napatingin pa nga itong si Romero sa referee at naghahanap ng foul pero bigla na lang nga itong napikon at nilapitan si Demusis para bigyan ng napakalutong na tadyak sa muka. Hindi lang isa kundi 2 beses pa. Hindi na nga nakaawat ang unang referee at tumawag na lang ng double foul pero nagpupumilit pa ding lumapit si Romero kay Demusis para konfrontahin. Sa naganap na insidenteng yan, nahaharap si Ismael Romero sa pagkaban sa remainder ng tournament at maaari pang umangat yan sa pagkaban sa mismong liga at mismong bansang Dubai kung mapatunayang intensyon talaga niyang saktan ang player ng Zamboanga Valientes. Parehas nga na naglaro sa PBA ang 2 players na sina Demusis na ginamit ng rain or shine at sa Meralco Bolts naman si Ismael Romero. Sa tingin nyo mga idol, tama lang ba na maban si Ismael Romero sa Dubai dahil sa napakabigat na ginawa niya sa players ng Zamboanga? Paano masabi? Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!